Kinabukasan, sina Alexander at Sofia ay nagmaneho sa tahimik na baybaying highway patungo sa lumang lighthouse. Ang langit ay natatakpan ng mga kulay abong ulap, at ang tunog ng mga humahampas na alon ay umalingaw sa hangin. Parang ang dagat mismo ang nagbabantay sa mga lihim ng nakaraan. Marahang hinawakan ni Sofia ang kamay ni Alexander. Kinakabahan ka ba? Bahagya nang umiti si Alexander. Medyo. Sa tuwing iniisip kong natuklasan na natin ang lahat, may isa pang piraso ng kwento ng aking ama na lumilitaw. Pinisil ni Sofia ang kanyang kamay. Ano man ang mangyari ngayon, tandaan mo, hindi mo ito haharapin ng mag-isa. Pagdating nila, ang lighthouse ay nakatayo ng mataas sa mga bangin. Hindi ito nagamit ng maraming taon, ngunit may isang taong kamakailan lamang ay nagbukas ng lumang pinto na gawa sa kahoy. Sa loob, nakita nila ang isang matandang lalaki na naghihintay. Nakasuot siya ng asul na Amerikana at may hawak na isang leather journal. Alexander Reyes, tanong niya. Tumango si Alexander. Kanina pa kita hinihintay. Ako si Kapitan Samuel Ortega. Ako ang pinakamalapit na kaibigan ng iyong ama. Nagulat si Alexander. Hindi ka kailanman nabanggit ng aking ama. Malungkot nang umiti si Samuel. Gusto niya akong protektahan mula sa lahat ng nangyari. Iniabot niya kay Alexander ang lumang journal. Pinakiusap sa akin ng iyong ama na itago ko ito hanggang sa araw na tunay kang handa ng mamuno, hindi lamang isang kumpanya, kundi isang pamilya. Maingat na binuksan ni Alexander ang journal. Sa loob ay may mga sulat kamay na record mula kay Robert Reyes. Bawat pahina ay nagkukwento ng tagumpay, pagkabigo, sakripisyo, at pag-asa. Isang pahina ang nakakuha ng atensyon ni Alexander. Ito ay pinamagatang, isang pangako sa aking anak. Gamit ang nanginginig na mga kamay, sinimulan niyang basahin. Alexander, kung maaabot mo ang journal na ito, kung gayon ay naharap ka na sa sakit, pagtataksil, at mahihirap na pagpili. Ngunit tandaan ito, ang isang tunay na CEO ay hindi nasusukat sa bilang ng mga kumpanyang pagmamay-ari niya, kundi sa bilang ng mga buhay na binago niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Alexander. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Kung balang araw ay magiging ama ka, mahalin mo ang iyong anak ng higit pa sa iyong trabaho. Huwag mong hayaang nakawin ng tagumpay ang mga sandaling pinakamahalaga. Tumingin si Alexander kay Sofia, na marahang ipinatong ang kamay nito sa lumalaking tiyan nito. Napagtanto niya na hindi lamang siya tinuturuan ng kanyang ama kung paano magpatakbo ng negosyo. Tinuturuan niya ito kung paano maging isang mabuting asawa, at sa lalong madaling panahon, isang mabuting ama. Pagkatapos ay pinangunahan sila ni Kapitan Samuel sa tuktok ng lighthouse. Mula roon, natanaw nila ang walang katapusang karagatan. Dinadala ako ng iyong ama rito taon-taon, sabi ni Samuel. Naniniwala siya na gaano man kalakas ang bagyo, ang lighthouse ang palaging gagabay sa mga tao pauwi. Tahimik na tumingin si Alexander sa dagat. Sa wakas ay naiintindihan ko na. Ngumiti si Samuel. Naiintindihan mo na ba? Hindi nagtatayo ng kumpanya ang aking ama. Nagtatayo siya ng isang legacy. Habang naghahanda silang umalis, iniabot ni Samuel kay Alexander ang isang huling envelope. Ito ang huling bagay na ibinigay sa akin ni Robert. Binuksan ito ni Alexander. Sa loob ay isang litrato. Ipinakita nito sina Robert Reyes, Daniel Martinez, at ang kanilang mga batang pamilya na magkakasama, nagtatawanan habang nagpipiknik sa tabi ng dagat. Nakasulat sa likod ang mga salitang, isang pamilya, isang pangarap, isang kinabukasan. Hindi napigilan ni Sofia ang kanyang mga luha. Masaya ang ating mga pamilya noon. Niyakap siya ni Alexander. At magiging masaya ulit sila. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang sasakyan, tumawag si Michael. Boss, may urgent akong balita. Agad na sumagot si Alexander. Anong nangyari? Nakatanggap tayo ng imbitasyon mula sa International Business Awards. Ngumiti si Alexander. Magandang balita iyan. Nag-alangan si Michael. Magiging, maliban na lang kung may nag-nominate sa iyo para sa CEO of the Year. Kumislap ang mga mata ni Sofia sa tuwa. Ngunit nagpatuloy si Michael. May isang problema. Kumunot ang noo ni Alexander. Ano iyon? Ang isa pang finalist ay isang taong hindi mo inaasahang makikita muli.
Natigilan si Alexander. Sino? Tahimik na sagot ni Michael. Ang former mentor mo, si Adrian Cross. Unti-unting nawala ang ngiti ni Alexander. Ang lalaking minsang nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa negosyo ay malapit nang maging pinakamalaking karibal niya. Tahimik na umupo si Alexander sa kanyang opisina, pagkatapos tapusin ang tawag kay Michael. Ang kanyang former mentor, si Adrian Cross. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano makipagnegosasyon, mamuno sa isang team, at mag-isip na parang isang CEO, ay nakatayo na ngayon sa kabilang panig. Napansin ni Sofia ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi mo pa siya masyadong pinag-uusapan. Mahinang ngumiti si Alexander, dahil sa tuwing naiisip ko si Adrian, naaalala ko ang dating binata ko. Naglakad siya patungo sa malaking bintana na tinatanaw ang lungsod. Noong una kong sinimulan ang aking karera, wala akong alam tungkol sa negosyo. Binigyan ako ni Adrian ng aking unang pagkakataon. Naniniwala siya sa akin noong wala nang iba. Tahimik na nakinig si Sofia. So, anong nangyari sa pagitan ninyo? Bumuntong hininga si Alexander. Nagbago ang aming mga pangarap. Isang alaala mula sa nakaraan. 10 taon na ang nakalilipas. Isang batang Alexander ang nagtrabaho hanggang gabi, sinusuri ang mga report sa business sa isang maliit na opisina. Pumasok si Adrian na may dalang 2 tasa ng kape. Mapapasok kung patuloy kang magtatrabaho ng ganito, biro ni Adrian. Natawa si Alexander, gusto ko lang patunayan na karapat-dapat ako sa pagkakataong ito. Malaking ngiti ni Adrian, ginagawa mo na. Sa loob ng maraming taon, si Adrian ay naging higit pa sa isang tagapagturo. Siya ang naging ama na kailangan ni Alexander matapos mawala ang sarili niyang ama. Magkasama silang bumuo ng matagumpay na mga proyekto, at binago ang mga nahihirapang negosyo tungo sa mga kumikitang kumpanya. Pero nagbago ang lahat, nang pumanaw si Robert Reyes. Minana ni Alexander ang Reyes International Group, at piniling ipagpatuloy ang misyon ng kanyang ama na tumulong sa mga komunidad. Hindi sumang-ayon si Adrian, may pagkakataon kang maging pinakamayamang negosyante sa bansa, argumento ni Adrian. Mahinahong sumagot si Alexander, ayokong maalala bilang pinakamayaman. Gusto kong maalala bilang isang taong nakagawa ng pagbabago. Unti-unting naghiwalay sa kanila ang hindi pagkakasundo na iyon. Kasalukuyan, 1 linggo na lang ang layo ng International Business Awards Gala. Magtitipon ang mga business leaders mula sa buong mundo, upang parangalan ang mga pinakama-impluwensyang CEO ng taon. Ang biggest award, CEO of the Year. Inanunsyo ang mga finalist, Alexander Reyes, Adrian Cross. Mabilis na kumalat ang balita sa telebisyon at social media. Tinawag ito ng mga reporter na The Mentor versus the Student. Isang gabi, nakatanggap si Alexander ng sulat kamay na imbitasyon. Ang nakasulat lang dito ay, magkita tayo kung saan nagsimula ang iyong journey. Hindi na kailangan ng signature. Alam ni Alexander na galing ito kay Adrian. Kinabukasan ng hapon, dumating siya sa maliit na cafe, kung saan niya nakilala ang kanyang mentor ilang taon na ang nakalilipas. Naghihintay na si Adrian. Ang kanyang buhok ay nababalutan na ng kulay abo, ngunit ang kanyang matatalim na mata ay hindi nagbago. Tumayo siya at ngumiti. Matagal na panahon na. Magalang na ngumiti si Alexander. Oo nga. Nagkamayan sila. Sa loob ng ilang sandali, wala sa kanila ang nagsalita. Sa wakas, binasag ni Adrian ang katahimikan. Napanood ko ang lahat ng iyong nagawa. Tumango si Alexander. Salamat. Tumingin ng diretso si Adrian sa kanyang mga mata. Ikaw ang naging CEO na inaasahan kong magiging ikaw. Ngumiti si Alexander, natuto ako mula sa pinakamahuhusay. Humagalpak ng tawa si Adrian. Pero ngayon, magkakumpetensya na tayo. Sagot ni Alexander, para lang sa isang parangal. Yumuko si Adrian, sabihin mo ng tapat. Kung kailangan mong pumili sa pagitan ng pagkapanalo bilang CEO of the Year, o paggugol ng gabi kasama ang iyong asawa at magiging anak, alin ang pipiliin mo? Hindi nag-atubili si Alexander. Ang pamilya ko. Ngumiti si Adrian. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mukhang proud siya. Nanalo ka na. Mukhang nalilito si Alexander. Anong ibig mong sabihin?
Tumayo si Adrian, at inabot ang bulsa ng kanyang Amerikana. Iniabot niya kay Alexander ang isang selyadong envelope. Nakapagdesisyon na ako. Bago pa ito mabuksan ni Alexander, tahimik na umalis si Adrian. Nang gabing iyon, inanunsyo ng awards committee ang nakakagulat na balita. Opisyal nang umatras si Adrian Cross sa kompetisyon. Natigilan ang buong mundo ng negosyo. Ngunit walang nakakaalam kung bakit. Kahit si Alexander. Habang nagmamadaling interviewin ng mga reporter si Adrian, isa lamang ang kanyang sinabi. The greatest teacher is the student who surpasses his mentor. Hindi nakapagsalita si Alexander habang pinapanood ang balita. Ngunit ang selyadong envelope na hawak niya ay hindi pa rin nabubuksan. Sa loob, may mensahe na magpapabago sa kanyang kinabukasan magpakailanman. Unti-unting nawala ng laman ang ballroom matapos ang nakakagulat na anunsyo. Ang mga business leader, mga reporter, at mga bisita ay nag-uusap pa rin tungkol sa hindi inaasahang desisyon ni Adrian Cross na umatras sa kompetisyon ng CEO of the Year. Tahimik na nakatayo si Alexander, hawak ang selyadong envelope na ibinigay sa kanya ni Adrian. Lumapit si Sofia sa kanya. Hindi mo ba ito bubuksan? Tiningnan ni Alexander ang envelope ng ilang sandali bago maingat na sinira ang selyo. Sa loob ay isang sulat kamay na liham. Ang pamilyar na sulat kamay ay agad na nagpabalik ng mga alaala. Nagsimula siyang magbasa. Dear Alexander, kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na sa wakas ay natagpuan ko na ang lakas ng loob na tumabi. Ilang taon na ang nakalilipas, tinuruan kita kung paano maging isang matagumpay na negosyante. Ngunit sa isang lugar sa daan, tinuruan mo ako ng isang bagay na mas mahalaga. Ipinakita mo sa akin na ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagtatayo ng pinakamataas na gusali, o paggamit ng pinakamalaking kita. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga tao. Noong pinapanood kitang tumayo sa tabi ng iyong mga empleyado sa mga panahong mahirap. Noong nakita kong pinapatawad mo ang mga nanakit sa iyo. At noong nakita ko ang paraan ng pagtingin mo kay Sofia. Napagtanto kong ikaw na ang naging pinunong hindi ko kailanman kayang maging. Kaya nga ako umatras sa kompetisyon. Dahil ang mga parangal ay hindi dapat makuha sa pamamagitan ng kasikatan. Dapat itong pagmamayari ng taong tunay na karapat-dapat sa mga ito. At ang taong iyon ay ikaw. Binabati kita, aking estudyante. Ipinagmamalaki kita. Adrian Cross. Ibinaba ni Alexander ang sulat. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sa loob ng ilang sandali, hindi siya makapagsalita. Marahang pinunasan ni Sofia ang isang luha sa kanyang pisngi. Hindi siya nahiya na nalampasan mo siya. Ngumiti si Alexander. No, ipinagmamalaki niya. Kinabukasan ng gabi, opisyal na nagsimula ang seremonya ng International Business Awards. Kumikinang ang ballroom ng mga kristal na ilaw habang nagtipon ang mga CEO, negosyante, at mga world leader para sa kaganapan. Umakyat sa entablado ang host. Ladies and gentlemen, it is time to announce the recipient of this year's CEO of the Year Award. Mahigpit na hinawakan ni Alexander ang kamay ni Sofia. And the winner is, isang maikling katahimikan ang pumuno sa silid. Alexander Reyes. Pumalakpak ang mga manunood. Dahan-dahang tumayo si Alexander. Niyakap siya ni Sofia nang may luha ng kagalakan. You did it. Naglakad si Alexander patungo sa entablado, habang kumikislap ang mga kamera mula sa bawat direksyon. Habang tinatanggap niya ang gintong tropeo, tumingin siya sa mga manunood. Pagkatapos ay napansin niya si Adrian. Nakatayo malapit sa likuran ng ballroom. Nakangiti. Naglakad si Alexander papunta sa mikropono. Ang parangal na ito ay may pangalan ko. Ngunit ito ay pagmamayari ng lahat ng naniniwala sa akin. Tumingin siya kay Adrian, sa mentor na nagturo sa akin kung paano mamuno. Tumingin siya kay Michael, sa kaibigang nakatayo sa tabi ko sa bawat pagsubok. Sa wakas, lumingon siya kay Sofia, at sa aking asawa, na nagpaalala sa akin na walang kahulugan ang tagumpay kung wala kang makakasama. Muling pumalakpak ang mga manunood. Pagpapatuloy ni Alexander. Tinatanggap ko ang parangal na ito hindi bilang pinakamahusay na CEO, kundi bilang isang taong nangangakong patuloy na matututo, patuloy na maglilingkod, at patuloy na mamumuno ng may compassion. Nagtayo ang buong ballroom para sa isang standing ovation. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Adrian kay Alexander. Walang imik, niyakap niya ito. Ipinagmamalaki kita, bulong ni Adrian.
Ngumiti si Alexander, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Natawa si Adrian, sa tingin ko ay kaya mo. Ngumiti ang dalawang lalaki, iniwan ang nakaraan. Habang nagmamaneho pauwi sina Alexander at Sofia ng gabing iyon, isinandal ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat nito. Maraming kwento ang maririnig ng ating baby tungkol sa gabing ito. Ngumiti si Alexander, sana ay may matutunan ang ating anak. Ano iyon? Tanong ni Sofia. Na ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang mga tropeyo na ating napapanalunan. Ito ang mga buhay na ating binibigyang inspirasyon. Pagdating nila sa bahay, tumawag si Michael. Boss, ayokong maabala ang pagdiriwang ninyo. Nakangiting sagot ni Alexander, ano naman ngayon? Kinakabahang tumawa si Michael, nakatanggap tayo ng imbitasyon. Mula sa World Business Leadership Summit sa Switzerland. Tinaasan ni Alexander ng kilay. Gusto nilang ikaw ang magbigay ng keynote speech. Buong pagmamalaking ngumiti si Sofia. Mukhang mas lumalaki pa ang inyong paglalakbay. Tumingala si Alexander sa kalangitan sa gabi. Ang pangarap ng kanyang ama ay naging katotohanan. Ngunit sa isang lugar, sa ibang bahagi ng mundo, may naghihintay na sa kanya, isang batang negosyante na may matalinong pag-iisip. Na naniniwalang si Alexander Reyes ang tanging balakid na humaharang sa kanya at sa kadakilaan. Isang bagong kabanata ang malapit ng magsimula. 3 linggo matapos matanggap ang parangal na CEO of the Year, nakarating si Alexander Reyes sa Zurich, Switzerland, kung saan ginaganap ang annual World Business Leadership Summit. Pinagsama-sama ng event ang mga pinakama-impluwensyang CEO, entrepreneur, investor, at innovator sa mundo. Inimbitahan si Alexander bilang keynote speaker. Sinamahan siya ni Sofia, buong pagmamalaking sinusuportahan ang kanyang asawa. Habang papasok ang kanyang pagbubuntis sa ika-7 buwan, tiniyak ni Alexander na komportable siya sa bawat hakbang. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Alexander habang papasok sila sa hotel. Mahinang tumawa si Sofia, na itanong muna sa akin yan ng hindi bababa sa 20 beses ngayon. Ngumiti si Alexander, malamang ay 20 beses pa akong magtatanong. Marahan niyang hinawakan ang mukha nito. Maswerte ang ating baby na magkaroon ng isang ama na labis na nag-aalala. Hinalikan ni Alexander ang kanyang noo. At maswerte ako na mayroon kayong dalawa. Kinabukasan, ang conference hall ay puno ng libu-libong bisita mula sa iba't ibang bansa. Habang naglalakad si Alexander papunta sa entablado, lahat ay tumayo at pumalakpak. Tumingin siya sa mga manunood bago magsimula. Noong sinimulan ko ang aking karera, naniniwala akong ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagiging pinakamalaking kumpanya. Tumigil siya sandali, ngunit ang buhay ay nagturo sa akin ng ibang bagay. Ang tagumpay ay sinusukat sa mga taong iyong inaangat, ang mga buhay na iyong binabago, at ang legacy na iyong iniiwan. Nakinig ng mabuti ang mga manunood. Ibinahagi ni Alexander ang kwento ng Reyes International Group, ang Reyes Martinez Foundation, at ang mga aral na natutunan niya mula sa pagkabigo, pagpapatawad, at pagmamahal. Nang matapos siya, ang buong ballroom ay umalingaw sa isang standing ovation. Pagkatapos ng conference, pumila ang mga business leader upang batiin siya. Ngunit isang binata ang nanatiling tahimik na nakatayo sa sulok. He looked no older than 28. Suot ang isang navy blue na suit at may kumpiyansang ngiti, naghintay siya hanggang sa makaalis ang lahat. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Alexander. Mr. Reyes. Lumingon si Alexander. Yes. My name is Ethan Carter. Hinahangaan ko ang iyong trabaho sa loob ng maraming taon. Ngumiti si Alexander at nakipagkamay. Salamat, Ethan. Pero, patuloy ni Ethan, hindi ako pumunta rito para lang batiin ka. Napansin ni Alexander ang determinasyon sa mga mata ng binata. Pumunta ako dahil balak kong malampasan ka. Si Sofia, na nakatayong malapit, ay nagtaas ng kilay. Sa halip na masaktan, ngumiti si Alexander. Sana nga. Mukhang nagulat si Ethan. Umaasa ka na ako. Tumango si Alexander. Kung ang susunod na henerasyon ay magiging mas mahusay kaysa sa akin, ang kinabukasan ay nasa mabuting kamay. Magalang nang ngumiti si Ethan. Talagang ibang-iba ka sa mga CEO na nakilala ko. Inabot niya ang kanyang briefcase at inabot kay Alexander ang isang business proposal. I've developed a revolutionary clean energy technology.
Ang pangarap ko ay hindi lamang ang bumuo ng isang matagumpay na kumpanya. Ito ay ang baguhin ang mundo. Maingat na sinuri ni Alexander ang proposal. The idea was brilliant, may potensyal itong baguhin ang buong industriya. Ikaw mismo ang gumawa nito, tanong ni Alexander. Tumango si Ethan. Tinuruan ako ng mga magulang ko na mangarap ng malaki. Hindi maiwasan ni Alexander na makita ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili na nakatayo sa harap niya. Determinado, walang takot, puno ng pag-asa. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Alexander si Ethan sa hapunan kasama si Sofia. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Alexander na itinayo ni Ethan ang kanyang kumpanya mula sa isang maliit na garahe na may 3 empleyado lamang. Ngumiti si Sofia, parang pamilyar iyon. Tumawa si Alexander, may naaalala ako. Nagkwentuhan, pangarap, at tawanan ang 3. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Alexander na paparating na ang kinabukasan ng negosyo. Ngunit nang patapos na ang gabi, biglang tumunog ang telepono ni Ethan. Sinagot niya ito. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ano? Bigla siyang tumayo. No, imposible iyon. Agad na nag-alala si Alexander. Ethan, anong nangyari? Dahan-dahang ibinaba ni Ethan ang telepono. Nanginginig ang kanyang boses. Ang kumpanya ko. May nagnakaw ng buong proyekto ko. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Alexander at Sofia. Tumayo si Alexander. Sino ang gagawa ng ganoon? Tumingin si Ethan sa bintana ng restaurant. Hindi ko alam. Pero kung sino man iyon, sinusubukan nilang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Inilagay ni Alexander ang isang nakakapagpakalmang kamay sa balikat ni Ethan. Kung gayon, hindi mo ito haharapin ng mag-isa. Nagulat na tiningnan siya ni Ethan. Bakit mo ako tutulungan? Ngumiti si Alexander, dahil ilang taon na ang nakalipas. May naniwala sa isang batang mapangarapin na nagngangalang Alexander Reyes. At ngayon, ako na ang maniwala sa iba. Sa malayo, sa isang marangyang opisina na tinatanaw ang lungsod, pinanood ng isang misteryosong negosyante ang balita tungkol sa makabagong teknolohiya ni Ethan. Dahan-dahan niyang isinara ang file na may label na Project Phoenix. Isang mapang uyam ng ngiti ang dumaan sa kanyang mukha. Alexander Reyes, papasok ka lang sa isa pang digmaan. Hindi pangkaraniwang tahimik ang biyahe pabalik mula sa Switzerland. Umupo si Alexander sa tabi ni Sofia, nakatitig sa bintana ng eroplano. Wala sa matagumpay na summit, o sa standing ovation na natanggap niya ang kanyang iniisip. Ang mga ito ay kay Ethan Carter. Ipinaalala sa kanya ng batang negosyante ang kanyang sarili ilang taon na ang nakalilipas, puno ng mga pangarap, determinasyon, at pag-asa. Marahang hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Iniisip mo si Ethan, di ba? Tumango si Alexander. Alam ko kung ano ang pakiramdam na may sumubok na nakawin ang iyong mga pangarap. Marahang ngumiti si Sofia, at kaya hindi mo ito maaaring baliwalain. Tiningnan siya ni Alexander, maswerte ang ating baby na magkaroon ng isang ina na lubos na nakakaintindi sa akin. Tumawa si Sofia, at isang ama na hindi mapigilan ang pagtulong sa mga tao. Kinabukasan, dumating si Ethan sa Reyes International Group. Mukhang pagod na pagod siya. May mga maitim na bilog sa kanyang mga mata, at hindi pa siya nakatulog simula nang bumalik mula sa Switzerland. Malugod siyang pinapasok ni Michael sa opisina ni Alexander. Mr. Carter, hinihintay ka na ni Mr. Reyes. Pagpasok ni Ethan, tumayo si Alexander at inalok siya ng isang tasa ng kape. Umupo ka. Bumuntong hininga si Ethan. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito kawalang magawa. Nanatiling kalmado si Alexander. Ikwento mo sa akin ang lahat. Inilagay ni Ethan ang ilang dokumento sa mesa. My company's clean energy technology, Project Phoenix, ay ninakaw mula sa aming mga secure na server. Sa loob ng 48 hours, isa pang korporasyon ang nag-anunsyo ng halos magkaparehong produkto. Tiningnan ni Sofia ang mga file. Halos magkapareho ang mga disenyo. Tumango si Ethan. Ginugol ng aking mga engineer ang 5 taon sa pagbuo nito. Maingat na sinuri ni Alexander ang ebidensya. 2 posibilidad lang. May nag-hack sa iyong kumpanya. O may nagtaksil sa iyo sa loob. Yumuko si Ethan. Ayokong maniwala na may sinuman sa aking team ang gagawa niyan.
Naalala ni Alexander ang pagtataksil ni Richard ilang taon na ang nakalilipas. Alam niya kung gaano kasakit kapag nasira ang tiwala. Hindi tayo mag-a-accuse ng kahit sino ng walang patunay, sabi ni Alexander. Pero hahanapin natin ang katotohanan. Nang hapong iyon, bumuo si Alexander ng isang espesyal na team ng investigasyon. Si Michael ang mamumuno sa seguridad. Susuriin ni Sofia ang mga original na record ng disenyo ng Project Phoenix. Personal na makikipagnegosasyon si Alexander sa mga expert sa batas, at mga international investigator. Habang naghahanda ang lahat para magsimula, nagmamadaling pumasok si Michael sa silid. Boss! Ano iyon? Natukoy na namin ang kumpanyang naglunsad ng Kinopiang technology. Tumingala si Alexander. Sino sila? Naglagay si Michael ng isang folder sa mesa. Titan Global Industries. Kumunot ang noo ni Alexander. Isa sila sa pinakamalaking korporasyon ng technology sa mundo. Tumango si Michael. At ang kanilang CEO ay may reputasyon sa pagdurog sa mas maliliit na kakumpetensya. Mukhang nag-aalala si Sofia. Kung sila talaga ang nasa likod nito, wala nang pag-asa si Ethan. Isinara ni Alexander ang folder. Kung gayon, hindi niya sila lalabanan ng mag-isa. Nang gabing iyon, nakatanggap si Alexander ng isang hindi inaasahang tawag sa telepono. Mr. Reyes. Kalmado at may kumpiyansa ang boses. Si Damian Wolf ito, CEO ng Titan Global Industries. Tumigas ang ekspresyon ni Alexander. Ano ang kailangan mo? Humagalpak ng tawa si Damian. Nabalitaan kong tinutulungan mo si Ethan Carter. Iminumungkahi kong umalis ka na. Nanatiling tahimik si Alexander. Nagpatuloy si Damian. Negosyo ito, huwag mong gawing personal. Sa wakas ay sumagot si Alexander. Naging personal ito nang sandaling ninakaw ng isang tao ang pangarap ng ibang tao. Nagkaroon ng maikling katahimikan. Pagkatapos ay tumawa si Damian. Interesting. Gusto kong makita ang sikat na si Alexander Reyes. Matigas na sagot ni Alexander. Kung ang iyong kumpanya ay inosente, wala kang dapat ikatakot. At kung hindi kami, tanong ni Damian. Matatag ang boses ni Alexander. Kung gayon, magkikita tayo sa korte. Napawi ang tawa ni Damian. Bago tinapos ang tawag, nagsalita siya ng isang huling pangungusap. Mag-ingat ka, Mr. Reyes. Bawat imperyo ay may kahinaan. Naputol ang linya. Pumasok si Sofia sa opisina. Sino iyon? Tiningnan ni Alexander ang mga ilaw ng lungsod sa labas. Ang lalaking maaaring maging pinakamalakas nating kaaway. Sa sandaling iyon, sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Damian Wolf sa loob ng kanyang marangyang penthouse. Tiningnan niya ang isang naka-frame na ginupit na pahayagan. Ang headline ay nagsasabing, si Alexander Reyes ay hinirang na CEO of the Year. Dahan-dahang ngumiti si Damian. Tingnan natin kung ang pinakadakilang CEO sa mundo makakaligtas sa Project Phoenix. Kumalat ang balita sa global business community sa magdamag. Opisyal na nagsampa ng kaso ang Reyes International Group laban sa Titan Global Industries, na inakusahan ng kumpanya ng pagnanakaw ng revolutionary Project Phoenix technology ni Ethan Carter. Binahan ng mga headline ang mga istasyon ng telebisyon, pahayagan, at social media. Hinahamon ng CEO of the Year ang global tech giant. Naniniwala ang ilang analyst na si Alexander ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang karera. Naniniwala ang iba na ginagawa niya ang walang ibang taong may lakas ng loob na gawin. Kinabukasan, ang boardroom sa Reyes International Group ay hindi pangkaraniwang tensyonado. Mukhang nag-aalala ang ilang miyembro ng board. Isang senior executive ang unang nagsalita. Mr. Reyes, ang Titan Global Industries ay mas mahalaga ng ilang beses kaysa sa ating kumpanya. Ang pakikipaglaban sa kanila ay maaaring magdulot sa atin ng bilyon-bilyon. Sumang-ayon ang isa pang executive. Kung matatalo tayo, maaaring maapektuhan ang ating reputation at finances. Tumayo si Alexander at tumingin sa paligid ng silid. Naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Tumigil siya bago nagpatuloy. Ngunit kung ang mga makapangyarihang kumpanya ay kayang magnakaw ng mga ideya mula sa mas maliliit na negosyo ng walang kahihinatnan, mamamatay ang innovation. Tumahimik ang silid. Ang ating kumpanya ay itinayo sa integridad. Kung tatalikuran natin iyon ngayon, mawawala sa atin ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera.
Dahan-dahan, isa-isang tumango ang mga miyembro ng board. Nakagawa na sila ng kanilang desisyon. Sasamahan nila si Alexander. Sa kabilang panig ng lungsod, pinanood ni Damian Wolf ang press conference mula sa kanyang opisina. Kumpiyansa siyang ngumiti. So, pinili ni Alexander ang digmaan. Pumasok ang kanyang assistant. Sir, dapat ba tayong tumugon? Naglakad si Damian patungo sa bintana na tinatanaw ang skyline. No, hayaan siyang gumawa ng unang hakbang. Mukhang nalilito ang assistant. Bakit? Lumapit si Damian, dahil bawat galaw niya ay nagsasabi sa akin kung paano siya mag-iisip. Samantala, labis na nabigla si Ethan. Hindi ko akalain na may lalaban para sa aking kumpanya ng ganito, sabi niya kay Alexander. Ngumiti si Alexander, noong kasing edad mo ako, may nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ngayon naman, ako na ang gagawa ng pareho. Pinanood ni Sofia ang dalawang lalaking nag-uusap. Nakita niya na hindi na lamang CEO si Alexander. Naging tagapayo na siya. Nang gabing iyon, natagpuan niya itong nakatayo sa nursery na inihanda nila para sa kanilang baby. Napuno ng maliliit na damit, laruan, at isang crib na gawa sa kahoy ang silid. Marahan na hinawakan ni Alexander ang crib. Sana ay lumaki ang ating anak sa isang mundo, kung saan mahalaga pa rin ang katapatan. Inakbayan siya ni Sofia, magagawa ito ng ating anak. Dahil tutulong ka sa pagbuo ng mundong iyon. Ngumiti si Alexander at hinalikan ang noo nito. Hindi nag-iisa, sama-sama nating bubuin ito. Pagkalipas ng 2 araw, nagkita ang dalawang kumpanya para sa unang mediation hearing. Napuno ang conference room ng mga abogado, investors, at mga business leader. Sa unang pagkakataon, nagkaharap sina Alexander Reyes at Damian Wolf. Iniabot ni Damian ang kanyang kamay. Isang karangalan ang makilala ka sa wakas. Nakipagkamay si Alexander. Ang karangalan ay nakasalalay sa kung paano matatapos ang araw na ito. Ngumiti si Damian. I like you already. Sinimulan ng mediator ang meeting. Mr. Wolf, Mr. Reyes, ang layunin natin ay lutisin ang hindi pagkakasundo na ito ng mapayapa. Sumandal si Damian sa kanyang upuan. Mayroon akong proposal. Tumingin ang lahat sa kanya. Inilapag niya ang isang dokumento sa mesa. Kung pipirmahan ni Ethan Carter ang Project Phoenix sa Titan Global Industries, babayaran ko siya ng $500 million. Tumahimik ang silid. Napatitig si Ethan sa alok na hindi makapaniwala. Mas malaki ang halaga nito kaysa sa kanyang pinangarap. Kumpiyansang ngumiti si Damian. Kunin mo na ang pera. Hindi mo na kailangang magtrabaho pa sa susunod na araw. Naghintay ang lahat sa sagot ni Ethan. Tiningnan ni Ethan si Alexander. Hindi nagsalita si Alexander, ngumiti lang siya at sinabing, sa iyo ang desisyon. Huminga ng malalim si Ethan. Pagkatapos, nang walang salita, kinuha niya ang kontrata. Masusing pinagmasdan ng lahat. Ngumiti si Damian, siguradong nanalo siya. Pero sa halip na pirmahan ito, pinunit ni Ethan ang kontrata. Hindi ko itinayo ang Project Phoenix para yumaman, matatag na sabi ni Ethan. Itinayo ko ito para baguhin ang mundo. Hindi maitago ni Alexander ang kanyang mapagmalaking ngiti. Sa unang pagkakataon, nawala ang tiwala ni Damian. Napagtanto niyang hindi na lang siya nakikipaglaban sa isang tapat na CEO. Kaharap niya ang isang bagong henerasyon na ayaw magpabili. Habang palabas ng conference room ang lahat, tahimik na bumulong si Damian sa kanyang assistant. Kung hindi matatalo ng pera si Alexander Reyes. Kung gayon, kailangan nating atakihin ang pinakamamahal niya. Sa malayo, biglang tumunog ang telepono ni Sofia. Isang hindi pamilyar na boses ang nagsalita mula sa kabilang linya. Mrs. Reyes, we have your husband under surveillance. Agad na natapos ang tawag. Kumirot ang puso ni Sofia. Someone had crossed the line. Hindi na ito basta laban sa negosyo. Naging personal na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia, habang ibinababa niya ang kanyang telepono. Isang pangungusap pa lamang ang nasabi, nang hindi nagpakilalang tumatawag. Mrs. Reyes, we have your husband under surveillance. Naputol ang linya. Agad niyang tinawagan si Alexander. Alexander, nasaan ka? Aalis na ako sa opisina ngayon. Bakit? Ayos lang ba ang lahat? Huminga ng malalim si Sofia. Nakatanggap lang ako ng nagbabantang tawag sa telepono.
Agad na nagbago ang ekspresyon ni Alexander. Uuwi na ako, huwag kang umalis ng bahay. Sa loob ng 20 minuto, nakauwi na si Alexander kasama si Michael, at ang security team ng kumpanya. Maingat na sinuri ni Michael ang telepono ni Sofia. Ang tawag ay nagmula sa isang untraceable number. Marahang hinawakan ni Alexander ang mukha ni Sofia. May iba pa ba silang sinabi? Umiling siya. Wala, pero takot na takot ako. Niyakap siya ni Alexander ng mahigpit. I'm sorry, tumingala si Sofia sa kanya. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam ko. Pero bawat laban na kinakaharap ko ay tila naglalagay sa iyo sa panganib. Inilagay ni Sofia ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Kami ang iyong lakas, Alexander. Hindi ang iyong kahinaan. Ngumiti si Alexander, ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang sumobra na ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, pumasok si Michael sa opisina ni Alexander na may dalang urgent na balita. Boss, may nakita po ang ating security team na nagbabantay sa bahay ninyo kagabi. Tumayo si Alexander. Nahuli ba nila siya? Umiling si Michael. Nakatakas siya. Pero may naiwan siya. Inilagay ni Michael ang isang maliit na silver flash drive sa mesa. Ipinasok ito ni Alexander sa kanyang computer. Nagsimulang mag-play ang isang video. Lumabas si Damian Wolf sa screen. Magandang umaga, Alexander. Kung pinapanood mo ito, alam mong maaari kitang kontakin anumang oras na gusto ko. Naninikip ang panga ni Alexander. Nagpatuloy si Damian. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan ang pamilya mo. Hindi dahil sa hindi ko kaya, kundi dahil naniniwala pa rin akong matalino ka para gumawa ng tamang desisyon. Nagbago ang screen, lumabas ang Project Phoenix. Iurong mo ang kaso, lumabas ka, at makakabalik na sa mapayapang buhay ang pamilya mo. Natapos ang video. Mukhang galit na galit si Michael. Iyan ay pananakot. Isinara ni Alexander ang laptop. No, iyan ay takot, at ang takot ay gagana lamang kung susuko tayo. Nang hapong iyon, nagkita sina Alexander at Ethan sa research laboratory kung saan nilikha ang Project Phoenix. Mukhang pagod na pagod ang batang inventor. Pasensya na kung nangyayari ang lahat ng ito dahil sa akin. Ngumiti si Alexander. No, nangyayari ito dahil may nag-iisip na ang katapatan ay may kapalit. Tumingin si Ethan sa ibaba. Nagsimula na akong mag-isip kung dapat na ba akong sumuko. Inilagay ni Alexander ang isang kamay sa kanyang balikat. Nang mawala ang aking ama, gusto ko nang sumuko. Nang inatake ang kumpanya ko, gusto ko nang sumuko. Nang pinagbantaan ang pamilya ko, gusto ko nang sumuko. Tiningnan niya si Ethan sa mga mata. Pero sa tuwing tatayo ako, mas lumiliwanag ang kinabukasan ng iba. Ngumiti si Ethan. Naiintindihan ko, hindi ako susuko. Nang gabing iyon, nagpunta si Sofia sa kanyang prenatal checkup. Maayos naman ang lahat, ngumiti ang doktor habang pinakikinggan ang tibok ng puso ng baby. Malusog ang iyong baby, hindi mapigilang mapangiti si Alexander. Umalangaw-ngaw ang maliit na tibok ng puso sa buong silid. Sandali, ang mga kaso, ang mga banta, ang mga laban sa negosyo. Wala sa mga ito ang mahalaga, tanging ang kanilang lumalaking pamilya lamang. Paglabas nila ng ospital, tahimik na ipinasok ni Sofia ang kanyang kamay sa kamay ni Alexander. Kapag sapat na ang edad ng ating baby, gusto kong ikwento ito sa kanila. Ngumiti si Alexander. Aling bahagi? Ang bahagi kung saan hindi tumigil ang kanilang ama sa paggawa ng tama. Samantala, sa loob ng Titan Global Industries, si Damian Wolf ay nakatayo sa harap ng kanyang executive team. Isa sa kanyang mga abogado ay kinakabahang nagsalita. Sir, ang ating mga shareholder ay nag-aalala na. Nanatiling kalmado si Damian, maiintindihan din nila pagkatapos ng bukas. Mukhang nalilito ang kanyang assistant. Ano ang mangyayari bukas? Dahan-dahang ngumiti si Damian. Bukas, may nawala kay Alexander Reyes na mas mahalaga kaysa sa isang business deal. Binuksan niya ang isa pang confidential file. Sa itaas, sa nakabold na mga letter, ay ang mga salitang Confidential, Reyes International Group. Tumingin si Damian sa bintana. Malapit nang magbago ang laro. Kinabukasan, ang kapaligiran sa loob ng Reyes International Group ay hindi pangkaraniwang tensyonado. Nagbulungan ang mga empleyado sa mga pasilyo. May mga security officer na nakaistasyon sa bawat entrance.
Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyayari, ngunit nararamdaman ng lahat na may mali. Maagang dumating si Alexander, at dumiretso sa executive conference room. Naghihintay na si Michael. Ang kanyang ekspresyon ang nagsasabi ng lahat. "Boss, napasok tayo." Tumigil si Alexander. "Anong ibig mong sabihin?" Naglagay si Michael ng ilang file sa mesa. "May nag-access sa ating confidential database noong 2:17 a.m. Kinopya nila ang mga financial records, legal documents, and Project Phoenix investigation files." Si Sofia, nakadarating lang, ay mukhang gulat na gulat. Paano sila nakalusot sa ating security system? Tahimik na sagot ni Michael. Gumamit sila ng access code sa security system. Tumahimik ang silid. Dahan-dahang lumingon si Alexander sa paligid. So, ang traidor ay nasa loob ng kumpanyang ito. Isang emergency meeting ang ipinatawag. Nagtipon ang bawat executive, pinuno ng departamento, at senior manager sa boardroom. Nakatayo si Alexander sa unahan ng mesa. Noon pa man ay naniniwala na ang tiwala ang pundasyon ng pamumuno. Ngunit ngayon, may isang tao sa loob ng kumpanyang ito na nagtaksil sa bawat empleyadong nagtatrabaho rito. Walang nagsalita, yumuko ang ilan. Ang iba naman ay nagpalitan ng mga kinakabahang tingin. Nagpatuloy si Alexander, "Hindi ako narito para akusahan ng sinuman. Narito ako para bigyan ng pagkakataon ng taong responsable. Come forward, pangako ko na ang katotohanan ay ituturing ng patas." Lumipas ang isang buong minuto. Walang gumalaw. Walang nagsalita. Sa wakas, tumango si Alexander. "Kung gayon, tayo mismo ang makakahanap ng katotohanan." Sa sumunod na 2 araw, sinuri ni Michael at ng cybersecurity team ang libu-libong security log. Bawat login, bawat email, bawat file transfer. Pagkatapos, isang tagumpay, sumugod si Michael sa opisina ni Alexander. "Boss, may nahanap kami." Agad na tumayo si Alexander. "Ano iyon?" Ipinakita ni Michael ang isang security report sa malaking screen. Isang executive account ang ginamit pagkalipas ng hating gabi. Pero may isang kakaibang detalye. Ang login ay nagmula sa loob ng gusali. Habang ang may-ari ng account ay uma-attend sa isang internasyonal na conference sa ibang bansa. Napakunot ang noo ni Sofia. Kaya may nagnakaw ng kanilang mga kredensyal. Tumango si Michael. "Tama." Pinag-cruise ni Alexander ang kanyang mga braso. "Sino ang may access sa opisina ng executive na iyon?" Sagot ni Michael gamit ang isang pangalan. "Si Emily Sanders." Mukhang nagulat si Sofia, ang executive assistant. Tumango si Michael. Mayroon siyang unrestricted access. Umiling si Alexander. "No, kilala ko si Emily sa loob ng maraming taon. Hindi niya ito gagawin." Nag-atubili si Michael. "Ganoon din ang naisip ko. Pero ang ebidensya ay direktang nakaturo sa kanya." Tahimik na inimbitahan si Emily sa opisina ni Alexander. Mukhang nalilito siya. "Sir, may nagawa ba akong mali?" Dahan-dahang inilapag ni Alexander ang record sa mesa. "Emily, maipapaliwanag mo ba ito?" Tiningnan niya ang mga dokumento. Agad na namutla ang mukha niya. "No, hindi ito maaaring mangyari. Hindi ko na-access ang mga file na iyon." Kalmadong nagsalita si Michael. "Ang security card mo ay pumasok sa executive floor ng 2:11 a.m. Paulit-ulit na umiling si Emily. "I was at home. I swear." Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pinagmasdan siyang mabuti ni Alexander. Pagkatapos ng mga taon ng pamumuno sa mga tao, natutunan niyang kilalanin ang takot. Hindi ito ang takot sa isang taong mahuling nagsisinungaling. Ito ay ang takot sa isang taong walang ideya sa nangyari. Tiningnan niya si Michael. "Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga. Hindi ako naniniwala na siya ang traidor natin." Tiningnan ni Emily si Alexander nang hindi makapaniwala. "Nagtitiwala ka pa rin sa akin?" Ngumiti ng marahan si Alexander. Ang tiwala ay hindi tinatalikuran sa unang akusasyon. "Nasubukan na." Napahagulgol si Emily. "Salamat po, sir." Nang gabing iyon, bumalik si Michael na may isa pang report. "Boss, tama po kayo." Tumingala si Alexander. "Ano ang natagpuan ninyo?" "Ang security footage." Pinatugtog ni Michael ang video. Eksaktong 11 minuto pasado 2:00 ng umaga, may pumasok sa executive floor na nakasuot ng hood. Ginamit nila ang ninakaw na security card ni Emily. Pero nang sandaling tumingin ang tao sa camera,
Nakita ang kanilang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Alexander. Kilala ko siya. Lumapit si Sofia. Sino siya? Bulong ni Alexander. Dati siyang nagtatrabaho para sa tatay ko. Tumango si Michael. Nawala siya halos 20 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang tumayo si Alexander. Hindi lang ito basta pag-atake sa kumpanya. Plano na ito sa loob ng ilang dekada. Sa eksaktong sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Alexander. Ipinakita sa caller ID ang isang hindi kilalang numero. Sinagot niya. Isang pamilyar na boses ang nagsalita. Magandang gabi, Alexander. Si Damien Wolf iyon. Sana ay nasiyahan ka sa paglutas ng unang puzzle. Naging malamig ang boses ni Alexander. Ano ang kailangan mo? Tumawa ng mahina si Damien. Hinahanap mo ang traidor. Pero mali ang tanong mo. Kumunot ang noo ni Alexander. Anong ibig mong sabihin? Sagot ni Damien na may nakakapangilabot ng ngiti sa kanyang boses. Hindi mo dapat tinatanong kung sino ang nagtraidor sa iyo. Dapat tinatanong mo kung bakit. Naputol ang linya. Tahimik na tumayo si Alexander, napagtanto na ang labanang ito ay mas komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Ang ilang pagtataksil ay hindi motibasyon ng pera. Ang ilan ay nagmula sa mga sekretong itinago ng ilang dekada. Umulan ng malakas ang ulan sa lungsod, habang nakatayo si Alexander sa kanyang opisina, nakatitig sa madilim na kalangitan. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga huling salita ni Damien Wolf. Huwag mong itanong kung sino ang nagtaksil sa iyo, itanong kung bakit. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagtanto ni Alexander na ang labanang ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa nakaraan. At may isang taong determinadong pagbayarin siya para dito. Kinabukasan, pumasok si Michael sa opisina ni Alexander dala ang isa pang folder. Natagpuan namin ang lalaki mula sa security footage. Agad na tumingala si Alexander. Nasaan siya? Inilagay ni Michael ang isang lumang file ng empleyado sa mesa. Ang pangalan niya ay Gabriel Hayes. Nagtrabaho siya bilang isang financial auditor para sa iyong ama, halos 25 taon na ang nakalilipas. Sumali si Sofia sa kanila, may hawak na isang tasa ng tsaa. Anong nangyari sa kanya? Bumuntong hininga si Michael. Nawala siya pagkatapos ipasara ni Robert Reyes ang isa sa mga pabrika ng kumpanya. Kumunot ang noo ni Alexander. Naaalala kong narinig ko ang tungkol dyan. Isinara ito ng tatay ko dahil hindi na ito ligtas para sa mga manggagawa. Tumango si Michael. Oo, pero naniniwala si Gabriel na sinira ni Robert ang buhay niya. Nawalan siya ng trabaho, ng bahay, at kalaunan ay ng pamilya niya. Mukhang nalungkot si Sofia, kaya sinisi niya ang pamilya Reyes. Tumango ulit si Michael. Gumugol siya ng mga dekada sa paniniwalang sinira ng tatay mo ang lahat ng mahal niya. Nanatiling tahimik si Alexander. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama. Ang pamumuno ay nangangahulugan ng paggawa ng mahihirap na desisyon, kahit na masakit ang mga ito. Minsan, ang tamang desisyon ay nagdudulot pa rin ng sakit. Nang hapong iyon, nakatanggap si Michael ng isang anonymous message. Isang address lang ang laman nito. Isang abandoned factory. Ang mismong factory na isinara ni Robert Reyes ilang taon na ang nakalilipas. Tiningnan ni Alexander ang mensahe. Kailangan ko nang umalis. Agad na tumutol si Sofia. No, maaaring isa na naman itong patibong. Malumanay nang umiti si Alexander. Alam ko. Pero kung patuloy akong tatakbo mula sa katotohanan, hindi ito matatapos. Hinawakan ni Sofia ng mahigpit ang kanyang mga kamay. Kung gayon, mangako ka sa akin ng isang bagay. Kahit ano, bumalik ka sa akin. Hinalikan ni Alexander ang kanyang noo. I always will. Nang papalubog na ang araw, dumating sina Alexander at Michael sa abandoned factory. Tahimik ang lumang gusali. Kumakalansing ang mga basag na bintana, habang umiihip ang hangin sa mga walang laman na bulwagan. Natatakpan ng alikabok ang mga makinang hindi gumagana ng ilang dekada. Bigla, isang boses ang umalangaw-ngaw sa dilim. Sa wakas ay dumating ka na. Isang matandang lalaki ang dahan-dahang humakbang paharap. Si Gabriel Hayes iyon. Bakas sa kanyang mukha ang bigat ng maraming mahihirap na taon. Mahinahon siyang tiningnan ni Alexander. Tinutulungan mo si Damien? Tumango si Gabriel. Oo. Bakit? Tanong ni Alexander. Tumingin si Gabriel sa paligid ng abandoned factory. Alam mo ba kung ilang pamilya ang nagtatrabaho rito? Daan-daan.
Nang ipasara ng iyong ama ang lugar na ito, nawala sa kanila ang lahat. Tahimik na nakinig si Alexander. Sinubukan silang tulungan ng aking ama. Mapait na tumawa si Gabriel. Ang ilan ay nakatanggap ng tulong. Marami ang hindi. Nagkasakit ang aking asawa, hindi ko kayang bayaran ang kanyang pagpapagamot. Nawala siya sa akin. Nabasag ang kanyang boses. Sinisi ako ng anak ko. Umalis siya, hindi ko na siya nakita muli. Napuno ng luha ang mga mata ni Gabriel. Kaya oo, sinisi ko ang iyong pamilya. Nakaramdam si Alexander ng matinding kalungkutan. Naunawaan niya ang sakit na nararamdaman ni Gabriel. Pero alam din niya na ang puot ay lalo lamang nagdulot ng pagdurusa. Nakikiramay ako sa nangyari sa iyong pamilya. Mukhang nagulat si Gabriel. Humihingi ka ng paumanhin. Tumango si Alexander. Hindi ko mababago ang nakaraan. Pero kaya kong panagutan ng pagpapabuti ng kinabukasan. Inabot niya ang kanyang briefcase at inilagay ang isang folder sa isang lumang mesang kahoy. Ano ito? Tanong ni Gabriel. Ngumiti si Alexander. Isang proposal. Itinatayo naming muli ang factory na ito. Tinitigan siya ni Gabriel. Ano? Hindi na ito magiging isa pang negosyo. Magiging Reyes Martinez Skills and Innovation Center ito. Isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring matuto ng mga bagong kasanayan, magsimula ng mga negosyo, at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Tiningnan ni Gabriel ang mga plano nang nanginginig ang mga kamay. Gagawin mo ba iyon? Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko. Tahimik na sagot ni Alexander. Naniniwala ang aking ama na ang bawat tao ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Naniniwala rin ako dyan. Hindi na napigilan ni Gabriel ang kanyang mga luha. Sa loob ng maraming taon, nilamon ng paghihiganti ang kanyang buhay. Ngayon, nakatayo sa harap ng anak ng lalaking kinasusuklaman niya. Inalok siya ng compassion sa halip na punishment. Dahan-dahan siyang lumuhod. Pagod na ako, Alexander. Pagod na pagod. Tinulungan siya ni Alexander na tumayo. Kung gayon, hayaan mong maging katapusan na ngayon ang iyong pasanin. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Michael. Biglang namutla ang kanyang mukha. Boss! Tumingin sa kanya si Alexander. Anong nangyari? Napalunok ng malalim si Michael. It's Sofia. Nahulog siya sa bahay. Tumigil ang tibok ng puso ni Alexander. Walang sabi-sabi, tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan. Mas lalong lumakas ang ulan habang nagmamadali siyang pumunta sa ospital, na nanalangin na sana ay ligtas ang kanyang asawa, at ang kanilang hindi pa isinisilang na sanggol. Hindi alam ang naghihintay sa kanya. Malapit nang harapin ni Alexander ang pinakamadamdaming sandali ng kanyang buhay. Mabilis na nagmaneho si Alexander sa gitna ng malakas na ulan. Mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay ang manibela. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang walang takot na CEO ay hindi iniisip ang negosyo, mga kaso, o mga desisyong bilyon-bilyong dolyar. Isang bagay ang iniisip niya, si Sofia, at ang kanilang sanggol. Pagdating niya sa ospital, tumakbo siya sa entrance ng emergency. Sofia Reyes, sigaw niya. Mabilis na lumapit sa kanya ang isang nurse. Mr. Reyes, huminahon ka po. Kumusta ang asawa ko? Tanong ni Alexander, nanginginig ang boses. Malumanay na ngumiti ang nurse. Gising na siya. Kasama na siya ngayon ng mga doktor. Ipinikit ni Alexander ang kanyang mga mata sa ginhawa, at bumulong ng isang panalangin. Ilang sandali pa, pumasok ang doktor sa waiting room. Mr. Reyes. Agad na tumayo si Alexander. Ayos lang po ba ang asawa ko? Ngumiti ang doktor. Maayos naman ang asawa mo. At malusog ang iyong baby. Naramdaman ni Alexander ang pagtulo ng mga luha sa kanyang mga pisngi. Salamat po, Panginoon. Pagpapatuloy ng doktor. Natumba si Ginang Reyes dahil sa pagod at stress. Inirerekomenda namin ang lubusang pahinga sa kama habang nagbubuntis siya. Tumango si Alexander nang walang pag-aalinlangan. Gagawin ko ang lahat. Pagpasok ni Alexander sa kwarto ni Sofia, mahina itong ngumiti. Mukhang umiiyak ka. Natawa si Alexander habang umiiyak. Akala ko mawawala ka na sa akin. Inabot ni Sofia ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangang harapin ang buhay ng mag-isa muli. Hinalikan ni Alexander ang kanyang noo. Nakipaglaban ako sa mga malalakas na kaaway. Nailigtas ko ang mga kumpanya. Nanalo ako ng mga parangal. Pero wala pang mas nakakatakot sa akin kaysa sa halos pagkawala mo. Ngumiti si Sofia. Kung gayon, mangako ka sa akin ng isang bagay.
Kahit ano. Kapag dumating ang ating baby, huwag mong palampasin ang kahit isang sandali. Tumango si Alexander, pangako ko. Pagkalipas ng 3 buwan, marahan na binalot ng first snow of winter ang lungsod. Kinakabahang naglalakad si Alexander sa labas ng delivery room. Natawa si Michael, nakipagnegosasyon ka sa mga billion-dollar deals nang hindi ka pinagpawisan. Ngumiti si Alexander ng kinakabahan. Mas mahirap ito. Pagkalipas ng ilang minuto, umalangaw-ngaw ang tunog ng iyak ng sanggol sa pasilyo. Natigilan si Alexander, lumabas ang doktor ng may mainit na ngiti. Congratulations, malusog ang iyong sanggol. Dahan-dahang pumasok si Alexander sa silid. Mukhang pagod ngunit masaya si Sofia habang karga ang kanilang bagong silang na baby. Lumuhod si Alexander sa tabi ng kama. Ang ating baby. Ngumiti si Sofia, gusto mo bang hawakan ang ating little miracle? Nanginginig ang mga kamay, binuhat ni Alexander ang baby. Nakapulupot ang maliliit na daliri sa kanyang daliri. Sa sandaling iyon, wala nang iba pang mahalaga. Hindi pera, hindi kapangyarihan, hindi tagumpay, pamilya lamang. Pag-ibig lamang. Tumingin si Alexander sa kanyang anak at bumulong. I promise to protect you. I promise to teach you kindness. And I promise that no matter how busy life becomes, you will always come first. Ngumiti si Sofia habang may masasayang luha. Sa wakas ay kumpleto na ang ating pamilya. Pagkalipas ng 1 taon, ang abandoned factory ay naging Reyes Martinez Skills and Innovation Center, na tumutulong sa libu-libong batang negosyante na bumuo ng kanilang mga pangarap. Matagumpay na inilunsad ni Ethan Carter ang Project Phoenix, na nagdadala ng abot-kayang malinis na enerhiya sa mga komunidad sa buong mundo. Si Michael ay na-promote bilang Chief Operating Officer, at nanatiling pinagkakatiwalaang kaibigan ni Alexander. Si Gabriel Hayes ang naging Center's first mentor, na tumutulong sa mga batang manggagawa na matuto mula sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Inamin ni Damian Wolf na kumilos ng hindi etikal ang Titan Global Industries, nagbayad ng kabayaran sa kumpanya ni Ethan, at bumaba bilang CEO. Sa ilalim ng bagong pamumuno, pinili ng kumpanya ang kooperasyon kaysa sa alitan. Tungkol naman kay Alexander, nanatili siyang CEO ng Reyes International Group. Ngunit may napansin ang lahat na kakaiba. Tuwing gabi, gaano man kahalaga ang meeting o gaano man kaabala ang schedule, lagi siyang umaalis ng opisina bago lumubog ang araw. Sa wakas ay tinanong siya ng isang empleyado, "Sir, bakit po kayo laging umaalis ng eksaktong alas 5? Ngumiti si Alexander habang kinukuha ang isang maliit na naka-frame na larawan ng pamilya mula sa kanyang mesa. Dahil may isang maliit na taong naghihintay sa bahay. Na walang pakialam na ako ay isang CEO. Para sa anak ko. I'm simply dad." Nang gabing iyon, sina Alexander, Sofia, at ang kanilang anak ay naglalakad ng magkahawak kamay sa parehong park kung saan nila pinangarap ang kanilang kinabukasan. Pininturahan ng araw ang kalangitan ng mga kulay gold and orange. Tumingin si Sofia kay Alexander. Kung maaari kang bumalik at baguhin ang lahat, gagawin mo ba? Tumingin si Alexander sa kanyang asawa at anak. Ngumiti siya, wala kahit isang sandali. Bawat hamon, bawat dalamhati, bawat tagumpay, ang nagdala sa akin sa buhay na ito. Ibinalot niya ang kanyang braso kay Sofia habang pinapanood nila ang kanilang anak na tumatawa habang hinahabol ang mga butterfly. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan ni Alexander ang pinakamahalagang aral ng kanyang ama. Ang isang matagumpay na CEO ay nagtatatag ng isang kumpanya. Ang isang mahusay na pinuno ay nagtatatag ng isang legacy. Ngunit ang isang tunay na masayang tao ay nagtatatag ng isang pamilya. At iyon, ang pinakadakilang tagumpay ni Alexander Reyes. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sofia at Alexander. Ang tagumpay ay maaaring magtayo ng isang imperyo, ngunit ang pag-ibig ay nagtatatag ng isang tahanan. Napakaraming bagay ang buhay, at gaano man karaming mga tagumpay, may mga pagsubok na iiral at malalampasan natin ito. Basta maging malakas, at magtitiwala sa taas at sa sarili mo. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako, sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.